Sa video ito, ipapakita ko sa inyo yung naging proseso natin ng pagdi-DIY carbon skinning sa mga fairings ni Scarlett. Kabilang na po yung mga garnish sa harap, likod, OEM tire hugger, sensor cover, at pati po yung ating fender. Ano nga po ba yung mga kakailanganin natin sa pagsasagawa nito? Ano nga ba yung purpose at advantage ng pagka-carbon skinning? At kung magkano yung naging gastos natin at natipid sa pagdi-DIY carbon skinning? So magandang hapon sa inyo, Moto Arc here, at ngayon ay nasa last part na po tayo ng pagka-carbon natin, which is paglalagay po nitong OEM tire hugger at nitong sensor cover, dahil ito po yung huli po nating kinarbon. Pero bago yan, ito po yung mga nauna po nating kinarbon, itong garnish na to, ayan, tapos meron pa po tayo dito sa side, kabilaan po yan. So dito sa harap, nauna na po natin tong kinarbon at may video na po tayo dyan. Kung gusto nyo mapanood, ilalagay ko na lang yung link sa description. At kung makikita nyo naman, napakaganda po ng kinalabasan po natin kahit first time po natin dito. Kung kaya naman sinundan po natin siya sa mga ibang parts tulad na lang nito, pati na rin po dito sa fender po natin. Ayun, no? Napakaganda po ng naging output. So unahin ko na po yung about sa pros and cons doon. Nabanggit ko na po ito sa unang video. Unang-una po dyan, aesthetic. So mas mapapaganda po natin yung part ng fairings natin na kinarbon, lalong-lalo na kung kupas yan. So yung mga parts po natin na yan, bago po natin yung kinarbon, medyo pakupas na yan, medyo papangit na po yung itsura niyan, lalong-lalo na po dito sa likod. Kupas na yan. Pero ngayon, kung titignan nyo naman, mas gumanda po yung dating po niya, mas naging aesthetic, mas maangas na po siyang tignan. Kaya basically yun po yung pinaka main purpose po natin ng pagkakarbon. Pangalawa is mas titibay po yung parts na kinarbon po natin, dahil yung carbon fiber or yung carbon cloth po natin is matibay po yan, hindi po basta-bastang tela yan. So kahit sunugin po natin yan, hindi po siya masunog dahil napaka-intact po niyan. So hindi po natin mapupunit ng kamay yan. After po natin siya mabalutan is ire-resin po natin siya, which is kapag tumigas, napaka-tigas po talaga niyan, napaka-solid. Kung kaya naman talagang titibay po yung parts na kinarbon po natin. So kung may parts man po tayo or bagay na ayaw agad masira, ayaw agad maluma, pwede po natin siyang i-carbon kasi napaka-solid na po niya. Tulad na lang nito. Ito, noong hindi pa naka-carbon, kaya po natin niyang ibaluktot. Pero ngayon, pag ginalaw po natin siya, gagalaw po siya ng buo dahil sobrang intact po niya. Kumapal po siya, guys. Ayan o, kung makikita nyo naman. Napaka-solid po niyan. So kung babanggain to, itong part na to, yung mapepwersa na, hindi na to babaluktot. So napakatibay, dagdag strength, dagdag durability po sa ating mga motor. So bukod sa aesthetic po siya, maganda, mas tumibay po yung mga parts na na-carbon natin. Additional po doon, yung pros niya is scratch proof po siya at weather proof po siya. So kahit anong panahon, hindi po siya maluluma dahil napakadulas po niya, napakakinis, hindi po siya naninilaw. Kung kaya po naman, napaka-less maintaining po ng mga parts na na-carbon na. Tulad na lang nito, ito, napakakintab pa po niya hanggang ngayon. So, hindi pa po siya nagkakaroon ng gas-gas or paninilaw. Kung kaya naman, konting linis lang yan, konting pagpag lang yan, makintab agad yan. Di tulad kapag bare type lang po yung fairings po natin, plastic lang siya, prone na prone po siyang magka-gas-gas. So, yung pinaka-cons lang po nito or yung disadvantage ay dahil kumapal po siya, nag-add po siya ng weight sa ating mga motor. Pero para po sa atin, hindi naman siya big deal dahil hindi naman po natin pinangkakarera yung motor. Kahit bumigat po siya ng konting-konti lang naman kada part. So wala namang issue sa atin yon. Depende na lang kung nagre-race talaga kayo, which is kailangan nyo talagang pagaanin yung motor. Kung kaya naman yung iba, binubutasan or tinatanggal talaga yung fairings. Pero yan, kung for aesthetic purpose lang naman, pang daily yung motor, wala namang magiging issue to or epekto sa pagmamaneho po natin. So yan, gets nyo naman na siguro kung bakit po tayo nagka-carbon. Ngayon, pag-usapan po natin yung about sa gastos. Actually, yung mga carbon fiber parts or yung carbon fiber skinning is sobrang mahal talaga dahil dito pa lang sa gamit po natin na carbon fiber cloth, napakamahal na po niyan. So yung isang rolyo nito, 1 meter by 0.5 or 1 by half meter, is nasa halos 1K na. Tapos yung mga resin pa po natin. So i-reveal ko rin po sa dulo ng video kung ilan po yung nagastos po natin na resin tsaka carbon fiber cloth. Tabayanan nyo lang. Pero for idea, kung magpapagawa po kayo sa mga gumagawa po talaga nito, per panel po yung bayaran po nila. Minsan 5K ganito kalaki, tapos 1K or 2K yung pinakamaliit katulad nito.
Depende na po sa pagpapagawaan nyo. Pero may nakita pong isang shop na pinakasikat na shop na pagawaan ng carbon. Kung papakarbon po natin yung mga ginawa po natin, yung set po na yan, kabilang na to, ito, OEM, sensor, pati itong fender set, is nasa 30,000 po yung serbisyo kapag nagpa-carbon po kayo. So sa inyo pa fender yon, kailangan pa kayo maghintay ng mga ilang linggo bago nyo makuha yon dahil napakatagal po ng pagka-carbon. Minsan 1 week, minsan 1 month, depende kung hindi busy. Kung kaya naman napakagastos talaga at napaka-hassle kung magpapagawa kayo. Pero tayo po kasi nag-DIY lang po tayo, kung kaya naman pakalaki po ng naging tipid po natin. So yung kailangan lang po natin dito, lakas ng loob at alam po natin yung dapat natin gawin. Alam natin yung procedure, yung step by step process. Kung kaya naman sinishare ko itong video na ito para kung gusto nyo rin pong mag-carbon fiber skinning ng inyong mga motor is masundan nyo po yung mga steps na gagawin po natin. So bago po ilatag sa inyo yung naging procedure po natin, dito po muna tayo sa mga gagamitin po natin. Syempre, kailangan po natin ng carbon fiber cloth. Yan po yung magiging pinaka-output, syempre, yung pinaka-magiging design po nung kakarbon po natin. Ayan, pwede po kayo mamili ng iba't ibang design. Maraming pong design ng carbon fiber cloth. Pero ito po yung pinaka-usual at pinaka-maganda. Pinaka-aesthetic ngayon kasi F1, ibig sabihin po niyan is parang karera, speed. So yun po yung symbol ng pattern na to. Pero ayun, lalagay ko rin po yung iba't ibang mga design. So ito po yung output niyan. Pag natapos, syempre, katulad nito kasi ito yung nilagay natin. So, nabibili po siya per rolyo. Yun, sa dulo ng video, sasabihin ko kung ilang rolyo po yung nagamit po natin. Makikita nyo naman sa procedure natin. Pero po dito sa carbon fiber cloth, syempre meron po tayong resin epoxy. Siya po yung magsisilbing, itong part na to, yung clear part na yan, yan po yung i-coat po natin dito sa carbon fiber cloth pagkatapos po natin siyang mailatag. I-reveal ko rin sa dulo ng video kung ilang grams or ilang kilo yung nagamit natin na resin epoxy. So kailangan din natin ng toner. So ito isa lang yung nagamit ko. Pakita ko na lang sa video kung paano natin siya ginagamit. So sa base coat po natin yan para black po yung maging base po natin. Siyempre kailangan po natin ng brush. So pang coating po natin. Napakaraming brush yung ginamit ko dito guys. Reveal ko na lang sa dulo. Heater, pang init, pang tanggal po ng bula ng ating mga resin. Pag kinote na po natin siya kasi may mga bubbles po dyan. Mas okay may heat gun kayo or kahit hair dryer para pang init lang at wala pong mamuong bubbles dito sa kinote po natin. So gumamit din po tayo ng iba't ibang grit ng liha. So papakita ko na lang din sa procedure natin kung anong mga grit yung ginamit natin sa specific na kondisyon. So marami tayong grit dyan from manifest to makapal. Tapos pag okay na po tayo sa carbon fiber skinning is ibabapping po natin siya para kumintab po siya. May mga part po ako natin try in experiment kung kakayanin na hindi na po natin siya i-buffing. Kumbaga yung last coat po natin yung magsisilbing output po niya. Katulad na lang nito, hindi po natin siya binapping. Ayan, at nakita kong mas okay siya, mas makintab, mas glossy compared sa nakabapping. Kasi ito yung natural niyang layer or natural coat po niya. So hindi po ito nakabapping, katulad na lang po ng mga yan. Ayan, kaya napakakintab niyan. Sa ibang mga parts na medyo sablay ako, niliha ko po siya tapos binapping. So makikita nyo naman sa procedure po natin yan. So yun, sa pagbapping natin, syempre kailangan natin ng bapping foam. Set ko pong nabibili yan, ayun mga bilog-bilog. Tapos binala ko lang po siya sa impact wrench po natin. So may adapter naman po yan. So sa pampakintab, kailangan din po natin ng rubbing compound. So ipapahid po natin siya doon sa na-carbon na parts para mas kumintab po siya. So yun, bago po natin lagay itong pinakahuling parts na na-carbon po natin, pakita ko po sa inyo kung paano tayo magsimulang mag-carbon fiber skinning. Ayan, natanggal na po natin yung mga parts na kailangan natin tanggalin kay Scarlett. So ayan yung fender, itong buong to, kakarbonin natin yan. Tapos itong part ng winglet niya, itong sa ibabaw lang naman. Ayan yung mga makikita lang. Itong sa hindi naman makikita yan eh. So ayan, pati ito, yung part ng plate light, yung sa taas, ayan. Taas ng fender natin to. Sa winglet, ayan, okay na, kabilaan. Itong Scarlett, papalitan na lang natin yan. Tapos, itong part na to. Ayan, dito sa harap. Ayan, pag ganyan na tayo. Itong part lang naman, yung kita, yung kakarbon natin. Pero itong natago, hindi na. So, ayan, lilinisin lang po natin yan. Tapos, lilihain natin ng medyo makapal. Tapos, susugat-sugatan natin para ma-prepare na po natin. At may apply yung base coat. Resin po natin, epoxy resin. So, lalagyan po natin ng black na colorant yun para itim po yung base po natin na kulay. So linis,
liha, scratch coat po natin muna yan. So yung goal po natin dito is mapagaspang yung surface para mas kumapit po yung base coat natin tsaka yung carbon fiber cloth. So yan, okay na po tayo, nalinis, naliha at medyo nasugatan na po natin yung mga fairings natin na kakarbonan. So ginagawa po yan para kumapit yung base po natin. So patuyuin na lang natin or punasan, tapos halo na tayo ng pang base coat. So yun yung mga itsura nya guys. Pakita ko lang isa-isa sa inyo. Ayan. Yung mga part na kita yung carbon, yun lang sinugatan natin. Pero yung hindi na, ayan, sa likod, hindi na susugatan yan. So, pati ito. Ayan, nasugatan po natin yung part na yan. Tapos, ito sa fender. Baka tatanggalin ko po itong part na to. Kasi pag naglatag tayo ng carbon fiber cloth, mahirapan tayo dito, mahirap butasan yun. Tapos, itong part na to, ayan, nasugatan na rin natin yan. Itong babaw lang, itong part lang na yan. Tapos, ito medyo buo to. Yan. Tapos nanonood tayo ng natin sa Gada Vlog. Next step, cut na po tayo ng carbon fiber cloth. So, sukatin lang po natin yung pagdidikitan natin. Lagay lang tayo ng konting allowance para hindi mabitin. Tapos kung makikita nyo, tinitape ko dyan bago i-cut para hindi po maghiwa-hiwalay yung strands or masira cloth po natin. Tapos nagalo na tayo ng resin po natin dyan. Kung makikita nyo, dalawa yung bote, di ba? 2:1 yung ratio dyan. So, 2 parts ng resin tapos 1 parts ng hardener. So kung may ipanukat kayo, mas okay para hindi po masira yung mixture nyo. Hindi po siya malambot or sobrang tigas. Tapos lagyan ko lang ng konting toner dyan para maging itim po yan para sa base coat po natin. Then syempre, i-apply na po natin siya sa mga parts natin na ikakarbon. So manipis lang yung nilagay natin dito. Hindi natin sobrang kinapalan para mailatag po natin ng maayos yung carbon fiber cloth po natin. Mas okay may tayuan din yung mga parts nyo para tumulo siya tsaka di dumikit dun sa plastic or pinagpapatungan niya sa ilalim. Tapos kapag medyo tacky na, after mga 2 to 3 hours siguro yan, pwede na natin idikit yung carbon fiber cloth. So yung tacky, yung part na parang medyo madikit siya pero hindi na siya dumidikit sa daliri natin. Kumbaga mamasa-masa na lang. So yan, dito nilatag na natin siya. Yung sa fender natin, medyo malaki yan, pero tiyagaan lang sa paghulma. So yun, update tayo dito sa fender guys, nahulma na natin siya. Medyo nahirapan lang tayo dito sa part na to, dito sa may plate holder kasi medyo pakadurado, hirap ba natin. So magpuputol tayo dyan para mag-fit po siya. So nakalobo pa po siya as of now. Pero sa ibang parts, ay nagawa na natin ng paraan. Yan, halos all goods na. So make sure lang natin na nasa tacky part po natin siya ididikit para yun medyo dumikit pa rin po yung carbon fiber natin. At also, hindi po siya sobrang dikit. So nasa part lang po siya na pag hinawakan po natin, hindi po didikit yung ating base coat na resin. So yun na po yung kinalabasan yan. Puputulan na lang po natin yung mga sobra-sobra habang hindi pa natin nalalagyan ng resin, para hindi na po siya tumigas at mahirap putulin soon. Yung ibang part, ayan, nailagay na po natin. Tatabasin na lang po natin to. So ito medyo magaan lang hulma dahil maliit lang siya. Ayan, pero puputulan na lang natin yan. Tapos ito naman yung maliit na part. Ayan, naputulan na natin siya. Kaya naman medyo malinis na siyang tignan. So ayan guys, naputol na natin mga sobra-sobra. So natuto kasi ako last time, hinayaan ko yung mga sobra-sobra hanggang sa likod. So nahirapan ako magputol, hirap yung putulin gamit fork. So ngayon, nagpasobra lang ako konti. Ayan, para in case man, babaloktot ko pa siya papunta sa likod. So ayan, ready na po tayo for first coat po natin ng clear epoxy resin. So nagalang po tayo ng resin po natin. Meron po tayong 2 parts dito. 2:1 po yung ratio po niyan. 2 parts ng resin, 1 parts ng hardener. So maglalagay din po ng link sa description yan. So naka-ready na po pati ito. Nakaputol na po yung gilid-gilid. Sa first coat, dampi-dampi lang po natin. Ang goal po natin, dumikit po yung carbon fiber cloth po natin dito. Saka ma-flatten po yung mga nakaumbok na part po na yan.
So sa first coat natin, yung goal natin is maidampi ng maayos or mailatag ng maayos yung carbon fiber cloth. Kaya naman yung stroke ng brush natin is papindot po siya. So yun, in-applyan lang po natin lahat ng resin ng mga kinarbon po natin na latagan ng carbon. At ito, kinabukasan na dito guys, kung makikita nyo naman, natuyo na po yan at may mga part na imperfections pa po talaga kasi first coat pa yan. Tapos may mga pasobra-sobra pa sa gilid. So yan, after matuyo ng first coat, take note lang na putulin natin agad yung mga sobra-sobra pa. Ayan, katulad na lang yan. Kasi pag kumapal ng kumapal yan, mahirap nang putulin. So gamit natin porting tool. So mabibili din yan online, lagay lang po ng link sa description. Date na, tabas na po natin yung gilid. Medyo malinis na yan guys. Ayan, kung makikita nyo, wala nang sobra-sobra. Lalong-lalo na dito sa fender. Tapos dinikitan ko na siya ng stand niya dito. So gumamit lang ako ng glue stick guys. So yung purpose po niyan is para hindi po dumikit sa pinagpapatungan natin yung kinarbon po natin. So mas okay may tayuan siya. So paraanan na lang po natin dito baso tas glue stick dinikit lang natin. Tas sa mga part naman na may butas, hinayaan muna natin siya. So pwedeng pagkatapos na lang doon natin siya butasan. Pero yung iba na butasan ko pero yung ibang part babaranayin na lang natin after natin sa finished product po natin. Tapos, bumili pa ako ng isang set, 750 grams, para if ever magkulang kasi konti na lang. Sakto lang siya naubos itong resin natin at saka itong hardener. So, 2:1 kasi yung ratio, dalawang parts nito plus 1 parts nito. So, ano naman sila, proportional. So, yun, halo lang tayo, tapos first coat tayo, gamit tayo ng bagong brush. So, sa brush, ito yung ginagamit ko. Bumili ako ng marami guys kasi hindi ko na siya nagagamit kapag tumigas na or kahit linisin, mahirap linisin yung epoxy resin. So bumili na ako ng pangmaramihan para every coat natin may bagong brush tayo. Tapos gamit lang tayo ng baso, dito natin halo. So yun, mix lang tayo dito. So yun, paghalo na po tayo, simot na ilalagyan natin. So ito, bali second coat na po ito. So sa first coat po natin, manipis lang siya. Kailangan lang natin i-dump yung ating may carbon fiber cloth. Kailangan natin pisil-pisilin para dumikit lang. Yun lang yung purpose natin. Ngayon, dahil medyo rough naman siya, hindi na po natin siya kailangang lihahin. Pero optional naman po yung baka siya nililiha after first coat. Pero tayo, hindi na. Para safe na rin yung carbon fiber natin. Hindi po siya masugatan. So yun, apply lang tayong second coat po natin. Dito, medyo kakapalan na po natin siya. So, second coat na po tayo sa pag-clear coat po natin ng resin. So, take note po yung ideal na coating po natin sa mga carbon fiber cloth is 6 coats or kapag umabot na siya sa point na medyo patag na po yung surface at hindi na po siya baku-bako. So, yun po yung ideal para kapag niliha, hindi po siya aabot sa carbon fiber cloth at masira. So, after ng coating po natin, lagi po natin siyang iniinitan ng heat gun para lumabas po yung hangin kasi magbabubbles yan at may ipon yung hangin kapag di po natin siya hinitgan. Third coat na tayo nito. Ayan, tumigas na yung dating brush natin. Gamit ulit tayo ng bagong brush tapos halo ulit tayo guys. So dito sa mga coatings natin, ang goal natin is mas smoothen na yung surface. Kaya pwede na po natin siyang kapalan. Make sure lang natin na even at na-applyan po natin lahat, na-coatan natin lahat. Para every coat is kumakapal po yung kinakarbon natin. Magandang gabi po sa inyo. Update po sa ating pagkakarbon. So sa case na to, napatuyo po natin kanina yung third layer natin. So nung natuyo siya, naiwanan ko kasi guys So hindi tayo nagtuloy-tuloy. So pag natuyo yan, ibig sabihin titigas po yan. So pag tumigas po yan, hindi po tayo pwede mag-add ulit agad ng another layer. Kailangan natin na lihahin muna katulad ng ginawa natin ngayon, niliha po natin para yung susunod na layer po na lalagay natin kumapit po siya. So ganun gagawin natin pag natuyuan tayo kasi yung ideal dyan 6 layers ng epoxy resin. So pang-apat na tayo nito. So sa pang-apat natin yan, ito bali tatlo pa lang to. Kung makikita nyo yung tatlong layer natin, maraming pang imperfections. Lumitaw nung nilihan natin, marami pang malalim na part, yung makintab na yan, tapos yung magaspang na part or malabo, yan yung naliha po natin. Pero dito medyo makinis, no? Ayan. So yun, tandaan nyo, pag natuyuan, lihain.
Ngayon, yung ideal kasi para maganda yung patong-patong ng layer. Pag coat natin, kailangan bago natin apply susunod na layer, medyo tacky pa siya or malagkit pa ng konti. Konti lang, yung malapit ng matuyo. So para pag nag-apply tayo ng sunod na layer natin, kumapit siya. Pero pag natuyuan, lihain na lang natin katulad ng ginawa natin. So napaghalo na tayo guys. So pang-apat na layer na natin to. So, apply lang tayo. By the way, 240 grit yung liha na ginamit natin. So, sakto lang yung kapal nun para kumapit. Huwag yung sobrang kapal yung 100, 200. 240 okay na yon. So, para hindi siya sobrang magsugat. Baka mag-reflect pag natuyo. Nabukasan na. So, after matuyo po nung fourth coat natin, syempre dahil gabi yun, nakatulog na rin tayo. So, hindi na natin na-apply ulit. So, nung natuyo, niliha po ulit natin siya at ito po yung kinalabasan. So, kung makikita nyo, hindi na siya sobrang uneven. Kumbaga may mga part na napatag tulad nito. Tapos, medyo konti na lang yung part na medyo nakalubog. So, dito sa part na to, ayan, konti na lang din. Pati dito, halos wala na. So yun, apply tayo ng 5th coat natin. Tapos diretso na natin sa 6th coat. Para hindi na tayo magliha ulit. Medyo nakakapagod pag nagliha ulit eh. Maganda, mapatungan natin agad siya bago matuyo. So yun, let's go. Diyan, parang last stick man. Dito ulit tayo. So after ng 5th coat natin, naghintay tayo ng mga kalating oras siguro. Medyo madikit-dikit na siya, yung medyo malapit ng matuyo. Na-plan agad natin ng pang 6th coat natin, so para tuloy-tuloy tayo. So yun, nung in-apply natin yung pang 6th coat natin, hindi na sumasama yung 5th coat kasi medyo tuyo na siya, nakasettle na siya. Tendency kasi kapag maaga yung nilagay yung another coat, medyo basa-basa pa, tapos nag-apply kayo ng another coat, sasama lang siya, kumbaga tutulo siya. So kapag pinatuyo nyo ng konti, another layer siya, tapos naka-unite pa rin siya do sa last na layer. So yun lang naman yung mga tatandaan nyo guys, yun lang yung naman pinapaintindi ko kapag nagko-coat kayo ng mga layer na ganyan. So yan, tapos lagi rin natin binoblower after nating mapahiran para lumabas yung hangin. So pumuputok-putok yan kapag binlower natin. Ayan kung makikita nyo, wala siyang mga bubbles. Napakakinis, napakaganda. Pwede kayo gumamit ng hair dryer kung wala kayong yung panghangin talaga, yung heat gun. Ayan. So patuyin lang natin to, tapos liha na tayo niyan. Yung pagliliha natin dito is talagang puspusang liha na. So yan, update, kinabukasan na to guys, at natuyo na yung pang 6 layer natin. Nagkaroon lang na parang pumutok-putok ko, so nakulangan siguro ng pang heat gun to, kaya ayun, ngayon lang lumabas, tapos dumikit yung mga insekto. Pero okay lang yan kasi lilihain pa naman natin yan. Pero so far, nagpatag na po yung mga malalalim na imperfections niya. Ngayon, next na gagawin po natin, kung makikita nyo kasi ang dami niyang tulo sa ilalim, ay yung mga sobra-sobra dyan, gagrinderan po natin. So di kakayanin ng porting tool. So yung mga tulo-tulo niya, mga edges, gamit lang tayo ng grinder dyan. So after po natin mag-grinder yung mga edges, ito na po yung tsura guys. Wala na po yung mga tulo-tulo dyan. Nabutas na rin po natin to, so gumamit lang tayo ng cutter dito. Di pa siya perfect, pero lilihain pa natin yan. Ayan, kung makikita nyo naman, wala nang tulo. Pati yung dito, nakat natin sa gilid So liha na lang to hanggang sa kuminis at mas smoothen. Ayan, may iba't ibang grade tayo ng liha na dito. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. So far, ayun, okay, goods na. Wala na yung mga tulo-tulo guys. Ready to liha na tong mga to. So ayan, sa pagliha, marami tayong mga grade. So nasa inyo na, depende na sa inyo. Pero yung ideal, nasa mga 400 to 1,000 or 2,000 kung finishing niya. Pero dahil medyo harap pa sa atin, start natin ng 100 ay may mga bubbles. Then pataas ng pataas hanggang sa maging pino po siya.
So sa pagliliha, kailangan po natin ng bato or bricks para ibalot dyan yung liha natin. Para pag niliha po natin siya, mapatag po talaga natin siya. Kasi pag nilihan lang natin mano-mano, wala po tayong bricks, hindi po natin mapapatag yung surface. So ito parang panghulma natin sa liha natin. So yun, start na natin. Wet sanding din po tayo, kung kaya naman babasain po natin siya kada ilang pahid po natin. So yan, unahin na natin to. So yan, update po tayo. So naliha po natin siya kanina ng 100 at 150 grit. So medyo makapal lang po yung ginamit natin na grit dahil medyo marami pa po yung imperfections. At ito po yung kinalabasan, kung makikita nyo naman. Marami pang mga hukay-hukay. So hindi pa natin siya pwedeng i-finish ng pino na liha. So ngayon, nung natuyo, ayan, nakita nga natin yung imperfections. At dito sa part na to, yung maliit natin, maganda yung kinalabasan. Medyo na siya, pino, kasi maliit lang naman yan. Yung bala ko dito, since medyo napino na siya, ito, experiment ko lang to guys. Tatry ko po siya na hindi na po i-buffing. So ito na po yung final niya. Kasi kung mapapansin nyo, yung kapag natuyo yung epoxy natin, sobrang kintab niya. Ngayon, kung matutuyo siya na medyo flat na po siya, katulad ng parang ganito, kung sakali man na walang tulo-tulong mangyari, hindi ko na siya ibabuffing. So dito sa part na to, kasi sobrang kintab. Yan po yung pinaka best niya na kintab compared sa ibabuffing siya, i-spray siya ng pampakintab. Ito na siya, ang ganda na ng kintab niya. Tapos ang pino, so medyo babantayan ko lang kung may tulo-tulo or pino siya kapag natuyo. Ito rin, ayan. Pero dito, palagay ko, kailangan ko pang lihain ulit. Kasi habulin ko pa yung mga malalalim na yan. Ayan, ang ganda. Kintab nila, tsaka parang ang pino na niya. Or flat na siya. So pag natuyo yan na flat, goods na ako dito. Hindi ko na siya ibabapping. So yun, discard ko dito para hindi na siya maging wavy. Ninipisan ko na lang since halos pantay na lang din naman siya. So itong mga imperfections ng konti, napapatag naman. Ayan, kung makikita niyo sa reflection, halos patag na rin naman para hindi ko na siya i-buffing. Tsaka maganda yung kalabasan, mas tatagal pa yung kintab nito pag ganito. Ayan, may mga maliit pa imperfections. Habulin ko na lang ng konti. So tatapik-tapikin ko na lang ng brush yan. Ayan, diba? Tulad dito, patag na siya. So heat gun pa natin ng konti para matanggal yung hangin mamaya. So yan, kuha ko na yung dalawa. Kintab na niya And mamaya-maya na lang natin yung heater. So patag naman yung kinalabasan. Ganda. So proceed tayo dito guys. Medyo makapal-kapal yung habulin natin dyan. So yan, nakakutan na natin, tapos siniter natin. So far, base sa reflection natin, tinitingnan ko kasi itong malaking fender natin. Base sa reflection niya, medyo flat na rin naman siya, no? So kung matuyo yan, tapos walang masyado mga dapong insekto, wala nang masira sa kanya, okay, goods na tayo dito. So pag natuyo, kung maganda yung kalabasan, goods na tayo dyan pati dito. So para hindi siya masira, papayungan ko siguro para yung mga insekto, kasi last time mga langaw. Also sana hindi siya magbubbles. Pero mamaya-maya initan ko pa ng heat gun para hindi magbubbles yan. So yun, update ko kayo bukas kung anong resulta natin pag natuyo tong mga to. So after po matuyo nung last coat po natin is makita po natin dito na hindi pa po masyadong pantay or perfect po yung pagkakagawa natin. So hindi pa tayo satisfied dyan. Kung kaya naman lilihain pa po natin yan gamit itong liha natin. So meron tayo 600 grit tsaka manifest 1,500. So lihain lang muna natin yan.
After po natin naliha, itong dalawang maliit na to is na-smoothen na po yan. Pero hindi to sa malaking palodo natin. May mga spot-spot pa. So ngayon, yung balak natin dito is gawin natin ulit yung una. Since na-finish na po natin, is papairan lang natin ng manipis para hindi na natin siya ipalis. Yan kung makikita nyo. Sobrang pino na niya. Wala na siyang mga imperfections. Dito naman, medyo kakapalan na natin. Also, hindi na rin natin siya ipapalis kasi sobrang dami pang mga spot-spot. Hirap na po niyang habulin. So yun, tapalan lang natin ng manipis na layer. Tapos balikan ko kayo dito. So habang pinapatuyo po yung kinote po natin, ayan, nagsukat na po tayo para dito sa second batch ng Ika carbon fiber natin. Dahil naubos po yung unang binili natin na carbon fiber cloth. And bumili po tayo ulit ng pangalawang set natin. So ayan, pagkatapos nating nagsukat ng carbon fiber cloth, nag-base coat agad po tayo para mailapat na po natin. So dito, same pa rin ng dati, naglagay tayo ng toner sa resin para maging itim po siya, katulad po niya, no? Itim na itim. Para pag nilatag po natin yung carbon fiber cloth, is wala pong makikitang mga spot-spot. Tapos nung medyo tacky na siya, guys, ayan, nilatag na natin siya. Medyo madikit-dikit pa siya dyan, pero yun, okay naman na ilatag na natin siya. At nakuha naman natin yung hulma dito, dahil hindi naman komplikado yung hugis nitong winglet natin or yung side garnish. Dito sa harap na garnish, medyo nahirapan lang ako kasi medyo payat po siya, no? So yan ay naging resulta po natin. So yan, update po natin sa pagkakarbon natin. Hindi ko alam pang ilang araw na to, pero halos isang linggo na rin nata kasi paputol-putol yung gawa natin. Also, nagkakaubusan po tayo nitong resin po natin. Pero yan yung first batch po na ginawa natin. Ito. Ang bala ko talaga sana, hindi na siya i-buffing kapag smooth yung naging output. Pero talagang nangyayari, guys, nagkakaroon siya ng ganito, parang pumuputok-putok. So kahit iniinitan ko, nangyayari talaga yan. So nakailang layer na ako, ganyan yung nangyayari. Ayan, oh, may mga parts na imperfections, lubog. Ayan, so probably lilihain ko pa yan, guys, para smooth yung dating niya. Manipis lang siguro na liha para yung top layer lang yung mabawas. Itong mga lang, liit-liit na yan. Ito naman, halos all goods na rin pero wala, guys, kailangan talaga siyang lihahin at saka i-buffing Hindi kakayanin yung buffing. Kung sakaling maganda yung naging dating, hindi ko na i-buffing talaga yan kung smooth na, kasi makintab talaga yung output nyo. Ayun, ang ganda na ng kintab kahit wala pang buffing. Pero yun, dito naman sa second batch natin, guys, ito yung huling na ipakita ko sa video natin is pinatungan na natin siya ng carbon cloth natin. Ngayon, na-playan ko siya after nun, hindi ko na na-videoan, pero na-playan natin siya ng first coat na manipis. Ang reason natin ba't natin siya in-apply ng manipis is para maputol pa. Katulad na lang ito, manipis pa to, guys, manipis pa to. Kasi ang kailangan natin dito, maputol agad po itong mga carbon cloth natin, kasi pag kumapal yan, mahirap na siyang putulin. So ito, ongoing pa yung putol natin. Pero ayun, ongoing pa. Cutter lang gamit ko dyan. Ayan, naka-cutter natin. Kasi kung pinatong natin yung carbon cloth, tas di natin siya pinatungan na resin, pag kinat natin siya, mag-ano siya, parang magpupulbos or parang hihiwalay itong carbon cloth. Kumbaga parang masisira yung niya, yung cloth. Kung kaya naman mas okay yung ganyan, para kahit iwain natin, walang sumasama-sama, walang nagbubuhol-buhol, mga ganong bagay. Yung ganun yung ginawa ko dito, kung kaya naman malinis siya tingnan, guys. Ayan, nakat ko siya na maayos sa gilid. Ayan, nakat na natin agad. Kung kaya naman nakapag first coat tayo ng maayos. Ito na, first coat na natin. Yung pinaka first coat nito, manipis lang, tas cut ng carbon fiber cloth. Tapos ito, bali, ito pala yung pinakaunang layer niya talaga, kasi ito yung makapal na part. Kakapalan pa po natin yan. Then yun, update ko po kayo sa mangyayari. So probably, yun, paabutin lang natin to ng mga 5 to 6 coats.
liha, then buffing. So same procedure lang naman yung ginawa natin dito. And most probably, magbabapping talaga tayo, magliliha buffing. Kasi mahirap nga talaga yung balak po natin na wala ng buffing kasi may imperfections talaga. Ayaw naman natin na ganito yung output natin. May pagkakonting lubog-lubog na ganyan. So yun, SG, balitaan ko kayo ulit. Yan, update, nakat na po natin yung gilid guys. Yan, kung makikita nyo, malinis na malinis. Malutong po yung pagkakakat natin. Hindi po siya nagbabakbak katulad ng kapag kinat po natin yung malambot. Ayan, parang sumasabog siya na ganito, naghihimulmol. So yan, okay, goods tayo dito. Ang kaso nga lang, dito dudugtungan pa natin yan kasi ito dapat naka-carbon tong part na to. So paraanan na lang natin na magdudugtong yung pattern po niya para seamless po siya, maganda pa rin tignan. Sabay na po natin, isa-second coat na po natin to dahil medyo patuyo na rin siya, no? Ayan, second coat na lang yan. Tapos pati ito. Update guys dito sa mga parang winglet natin. Ayan, na third coat na to, tatlong coat na po ito, at ngayon lilihain muna natin para makita natin imperfections para pag lagay natin ng another coat medyo pumapatag na siya. So medyo manipis pa po yan, gagamitan natin ng medyo makapal-kapal na liha po yan. So kapag hindi pa finishing, makapal-kapal para kumapit po yung another layer. Ayan, medyo malalim-lalim pa. Hindi ito naman. Ayan, okay, goods na siya. May part lang dito na dugtungan tayo pero kakapalan natin yan para pag nilihan natin is seamless po siya. Yan lang naman yung dugtungan natin kasi nabitin nga nun. Pero yun, nalagyan na po natin siya. Ayan, linis. So update po sa mga carbon natin. So yan, na fourth coat na natin yan. Actually fifth coat na, napatuloy ng konti. Tapos nilagyan natin ng another coat. So medyo kumapal na to. Tapos yung mga first batch natin, tinapalan ulit natin sila after natin silang naliha kasi may mga nakita pa tayong imperfections. So yan, patutuyuin lang natin. Kagandahan kapag nakabilad siya, lumalabas na kusa yung mga hangin tsaka mga bubbles. So patuyuin lang natin yan, tapos balikan ko kayo pagkatapos. So update. Pangilang araw na natin ngayon, nakaraming araw na tayo. So kahapon, pinahiran po natin siya ng coating natin. Tapos ngayon niliha po natin siya dahil may mga konting imperfections tayo nakita. Mga alikabok na lang po yun guys. So itong set na to, ayan yung set na yan. Ayan, yan pa yung first batch natin pero hindi ko pa siya ma-perfect. So ngayon pinapakita ko sa inyo lahat ng nangyayari para in case man sa inyo, alam nyo na yung gagawin. Yung goal po kasi natin ito, papaalala ko lang, is smooth finish, smooth na smooth. So ito kahapon nung natuyo siya, may mga konting alikabok na dumapo kasi pinatuyo po natin siya sa labas ng bahay. So yun yung pagkakamali natin. Pero yung pagkatuyo niya, wala na mga bubbles. Flat na po siya. So ngayon, tinanggal lang natin mga imperfections na yun ulit sa pang ilang pagkakataon na. Pati dito sa part na yan. Tapos ito lilihain ko pa ng konti. Actually 4 bapping na lang dapat talaga to. Pero gusto kong pahiran talaga siya na smooth, yung tipong hindi na natin ibabapping. Ito naman, second batch natin, marami pang mga mga malalalim na part kasi pang 4 na coat pa lang ata natin to. Kaya naman may malalim pa, lalong lalo na to. Yung medyo malinaw na part niyan, yan yung malalim. So ito, dry sanding para makita ko yung mga nakalubog kasi kapag wet sanding yan, makintab lahat, di ko nakikita yung malalim. Pero yun, may option naman kayo kung wet or dry sanding. Pahiran pa natin siya ng epoxy ulit. Siguro, ito, last coat na natin to. Isang coat na lang to. Ito mga 2 hanggang 3 coat pa to hanggang maging perfect. Ito, malalim po. Lalo na yan. Yung grit ng liha pala na ginamit natin dito, 150. Medyo makapal-kapal kasi papahiran pa nga natin siya ng epoxy. So, para kumapit yung epoxy. Pag manipis kasi, baka dumulas, mabakbak, matuklap kasi parang another layer lang yun. Alam nyo, matutuklap siya. So ito, gagrinderin din natin yung gilid-gilid na yan
dahil may mga build up na, lalong lalo na to. Grinderin natin yan para matanggal, malinis. So yan, update guys, nag-coat po ulit tayo. So yung goal po natin, matapalan yung mga spot tulad yan. Ayun o, natuyo na, nakita na natin yung mga spot nila guys. Dito, medyo marami-rami pa. Dito sa fender natin, hindi na tayo natapos dito, no? Pero yun, yung stroke ng brush natin para mahulma natin or mapunan po natin yung mga nakalubog na yan is manipis lang. So yung goal muna natin, yung first coat natin dito, manipis para mapunan. Then after nung manipis na yon, syempre mapupunan yung mga bilog-bilog or yung mga hukay-hukay. Magpa-flatten na nun yun. Then tapalan natin ng buo. Pero ngayon manipis muna. So yan, tapalan natin yan, pati itong mga winglet natin guys. Medyo mahaba-haba pa yung journey natin dito. Pero yan, papakita ko sa inyo lahat ng process natin. Sa mga magdi-DIY, mararanasan nyo rin yung mga ganitong problema. Pinapakita ko sa inyo para in case mag-DIY kayo, makikita nyo yung process natin. Makikita nyo na hindi siya madali at kailangan ng pasensya talaga. Mga bubbles lang, tanggalin natin bubbles, tapos patuyuin natin. So hopefully wala pong mga dumapong langaw, tsaka mga dumi, alikabok, para smooth na talaga yung finish nito. Na-heater na natin to, nawala na yung mga bubbles. Ayan, kung makikita nyo naman, napaka-smooth na. So sana matuyo din siya ng ganito para okay goods tayo. Update sa mga kinakarbon natin guys. So yan, smooth layer na to. At nilagyan po natin ng maraming katol kasi kalaban natin langaw. Ilang beses nang nasisira yung smooth finish natin dahil dinadapuan siya ng langaw kahit mainit na yung panahon. So nilagyan natin ng katol para kapag natuyo siya, smooth finish po siya. Ayan o, kung kaya naman nakapalibutan po siya. So yan yung isipin nyo kapag nagka-carbon. Hindi porke finish, maganda na yung coating nyo, yung last coat nyo, isayaan nyo na lang siyang matuyo sa kung saan saan. Minsan may mga alikabok dyan, minsan ayun nga, insekto, langaw. Ayan, para hindi na maulit yon, nakailang ulit na kasi tayo ng last coat natin, nadadapuan lagi. Kaya naman, ayun, parang napapatrabaho tayo ng mas marami. So yan, palagay ko ito hindi na siya dinadapuan kasi wala na nakikitang langaw na lumiligid. So yan, nakabilad siya, mas okay nakabilad para yung mga bubbles hindi mamuo. Kasi last time din, pinatuyo ko siya sa loob ng bahay kasi ayoko nga madapuan ng langaw. Ang cons lang nun, nagbubble siya kasi malamig yung temperatura. Mas okay na sa mainit, controlled environment, walang mga insekto, para all goods pag natuyo. So yan, patutuyuin na lang natin yan. Medyo smooth na siya eh, medyo makinis na siya. O yan o, ayan, para hindi na tayo mahirapan sa pag-buffing or liha kung ano man yung finish na gagawin natin. So check na lang natin. Yan, update ulit guys, 2026 na to, January 6 na. So isang taon na tong kinakarbon, no. So ngayon, pagkatapos nung last natin na coating, halos pantay na siya. Ang kaso may mga konting spot pa yan, no. Ayan, yung liit-liit na yan. Tapos may mga ibang spot naman na sobrang smooth. So ngayon yung gagawin natin dito, dahil smooth na yung ibang spot, yung mga spot na medyo makinis na, okay na yung finish, wala na siyang mga bulutong or something na parang pimples, hindi ko na siya lilihain. Lilihain ko na lang yung part na may uka-uka, ayan, katulad niyan, hindi talaga may iwasan. Pero yung mga smooth na katulad nito, ayun, smooth na, di ba? Hindi ko na siya lilihain para pag pinalish, konti na lang ipapolish natin. At saka maganda yung finish ng nung natural lang yung pagka-finish ng resin natin. Mas matibay siya, mas makintab tignan. So yun, lihain lang natin to. Pati ito, ayun o, yung mga yan, yung mga spot. Dito may mga spot na pantay, spot na hindi. Pero yun, pupuntriyain ko lang yung medyo may uka-uka. So gagamit lang ako dito ng 600, tapos 1,000, tapos 2,000. Dating gawi, so nagdidepende lang sa liha natin. Kung medyo malalim, siguro gamit pa tayo ng 220. Tulad nito, 220. Ayan, depende na lang. Sa part na to, niliya lang natin yung part na medyo bako-bako. So kung makikita nyo, may ibang part na hindi talaga tayo niliha.
O kaya naman ay may part na makinis. Tapos, dry sanding lang tayo kasi gusto kong makita yung mga bako-bako. Kapag wet sanding kasi natin yan, malinaw lahat yan, hindi mo makikita yung mga bako-bako, parang paningin mo makinis lahat. So kung gusto nyo makita yung mga bako-bako, mag dry sanding muna kayo, pero mamaya sa 2000 grit iwe-wet sanding na po yan. Katulad na lang nito, yan makikita nyo yan, sa dry sanding makikita natin yung mga part na makintab na yan, nakalubog pa yan. So yan, lilihain pa natin ng konti. So nasa 220 na tayo. Yung kaninang ginamit natin is medyo makapal-kapal, pero take note lang, hindi recommended yung ganito kasi may part na parang malalim yung nila, ang hirap habulin. So piliin nyo na lang yung grit ng gagamitin nyo. Siguro yung 150 okay na yun para sa starting. Tapos ito, yung gamit natin ngayon is 220 na. So yun, tuloy-tuloy lang tayo. Ayan, pagkatapos wet sanding na po tayo. So konti lang naman yung mga part na nalihan natin, yung iba makinis na talaga. So itong second batch natin, nilihan na din po natin guys yung winglet natin na yan. So yung ginamit ko dito na grit is 600, tapos magka tayo ng 800, tapos 1000, 1500, 2000. So gradual lang yung ginamit natin para numipis po siya ng todo at maba. So yan, after maliha, ito na yung naging result natin. Yung mga malabong part, yan yung naliha, yung malinaw, yung hinayaan po natin. Pero ibabaping pa rin natin para mawala po yung parang para kumintab pa rin kahit paano. Kasi alam ko mas may kikintab pa yan siya para pumantay siya. Kasi ibabaping natin. So itong buo, ayan, nalihan natin. Pati ito. Ayan. So yung mga konti na yan, hahayaan ko na kasi hindi na siya sobrang lalim. Do parang malalim lang siya dito. Pero pag kinapa mo, pantay na siya. So pag nabaping natin yan, hindi na siya sobrang lalim. So bapping lang natin yung mga yan para may finished product na tayo. Yun, para ma-start na rin natin yung ibang batch. So gagamit lang tayong impact wrench gaya ng dati. Tapos bapping foam. Ayan, nabili tayo isang set. Lagyan ko ng link sa description. Tapos ito yung pang natin, rubbing compound. Ito yung pampakintab. So yan, galing pa to sa dati. Hindi naman siya sobrang gastos. So yun, ito yung compound na ilalagay natin. Kakaskas lang natin siya. Unahin na natin siguro dito. Tapos ibala natin itong foam natin sa impact wrench. So sa iba nasasalpak yung dulo niya, no. Ito ginawan ko ng paraan. So tinape ko siya doon sa dito sa socket wrench para malusot natin siya. Pero sa iba may butas dito. Ewan ko ba't sa akin wala. So yun, bapping lang natin siya guys. Yeah, bapping na. So nakalat lang muna natin. O diba? Nakikita na natin agad kumikintab na siya. So yun, bapping lang natin lahat yan. Tapos may kita na natin yung resulta. So yan, balikan ko kayo. Yun, update na, pakintab na natin yung ibang part. Sa mga part naman na medyo maliit or makipot na hindi kaya nito, kasi medyo malaki to. Tapos yung ikot niya, ang hirap ay ikutan, tumatama dito sa kanto. Magamit ako maong kasi medyo magaspang siya. So lang tayo maong, tapos manual rub lang natin siya para hanggang sa kumintab. Medyo matagal lang, pero yun, maabot yung mga parts na hirap yung impact wrench po natin. So yan, balikan ko kayo after. So yun, okay na tayo dito sa isa. Kung makikita nyo naman, napakakintab, diba? So bapping, yung pagbabapping, ito yung way, natural way para mapakintab po yung resin natin. May ibang way kasi na ginagamitan nila ng urethane spray paint. Ang kaso doon, syempre, yung spray yung nagpapakintab, yung spray yung pinaka final texture niya. Tsaka alam ko katagalan naninilaw din. So kung kaya naman, nuulit-ulit na lang nila yung pag-spray kapag kumupas. Pero dito, yung resin natin mismo yung makintab kasi yan yung pinakintab natin, yan yung tinanggalan natin ng micro scratches. Kaya naman para sa akin, ito yung classic way tsaka original way, magandang way para pakintabin po yung ginawa natin na microfiber skinning, pagbabapping. So ang kintab nyo, so yun, kanina ganito rin siya kalabo, kumintab na, natanggal yung micro scratches. So gawin lang natin siya dito sa mga ibang parts po natin para yun, kumintab na rin, lalong lalo na ito.
So titignan ko pa kung magmamatch yung natural kintab ng epoxy dito sa bapping natin. Check na lang natin. So yun, so far nagmamatch. Ito yung original na kintab ng resin. Ito yung nabapping natin. Ayan o, nagmamatch naman siya. Yun o, so far so good. Ganda. Ayan, nabuo na natin. Nagmatch naman yung natural at saka yung binapping natin. Ayan o, mirror finish na siya guys. Kintab na. Ayan, pati itong isa. So itong isa na lang. Tsaka ito. Walang anong tawag dyan. Pero yun. Balikan ko kayo ulit guys. Buffing lang natin lahat. Ay, alright. All goods na tayo dito. Sobrang kintab na yan guys. Ayan, kahit mabasa yan ng tubig. Ganyan pa rin yung kintab yan. Di mawala yung kintab yan. Kasi natanggal na yung micro scratches. All goods. Medyo nakakapagod. Kailangan lang natin diinan ng todo para kumintab siya. Kapag konti lang diin, hindi mawawala yung mga liit-liit na micro scratch. Ano, kintab na, ganda. So tuloy natin bukas, medyo pagod na ako. So yung mga ibang parts naman, ayusin pa natin bukas. So yun, let's see. Then after ng ilang linggong pagkakarbon, ito na po yung output po natin. So pakita po natin sila isa-isa. Nalagay na po natin Araro Challenge, napakaganda tignan, pero mamaya na natin bigyan ng montage yan. So yung natin fender at saka itong nasa likod na part bukas na natin lagay, tapos ito kakarbon muna natin. So yun, tuloy natin bukas yan. So yan, update po dito sa speed sensor cover. Ayan, kinakarbon na natin, napag base coat na tayo. So dahil medyo komplikado yung angulo nya, nagtupi tayo dito sa part na to, yung kantuhan yan. Hindi kasi siya pwede magdire-diretso, tapos gugupitin na lang natin. Pero dun sa isa, yan, pinapatuyo pa natin ng konti. Palagi ko wala naman tayo magiging problema dito. Kasi itong part lang na to yung kakarbon natin. So pakita ko na lang mamaya. Alright, update ulit tayo. So nalagay na natin yung carbon dito sa tar hugger, nalapat na po natin. So ipa-first coat na natin yan, maya pati yun dito. Medyo komplikado lang no, kasi ang hirap ng hugis nito. Pero yun, hindi na natin binuo to. Tapos ayun yung fender natin, ilalagay na natin. Makikita nyo naman, nabuo na natin, no? Nalagay na natin signal lights. Soon pala, magpapalit po tayo. May tatry ako na signal lights, which is itong slim. So abangan nyo yan guys, pati dito yung reflectorize. Tatry natin papalitan ng puti. So ito, bubutasin ko pa to kasi wala siyang tornilyuhan na yun, no? Tapos yun, lagay na natin dito kay Scarlett. Ganda na. Nakabit na natin yung rear fender guys. Ayan, kung makikita nyo, ganda na oh. Carbon na carbon. So hindi ko pa nalalagay ito kasi may kailangan pa tayo pagdugtungin ng mga wire. Bukas na lang natin tutuloy kasi medyo malamok na, medyo pinapapak na ako dito guys. So yun, balikan ko kayo bukas. Alright, update po sa last po natin kinakarbon dito kay Scarlett guys. Ito yung sensor cover po natin. Ayan na, kuta na po natin. Hindi ko na napakita yung buong process, pero same lang sa mga una nating ginawa. Tapos yan yung tar hugger natin. Ayan, unahan ko siya ng 100 grit tapos 240 grit dahil medyo malaki-laki po yung mga habulin natin, oh. Ayan, medyo hindi pa siya patag. So yun, liyahin lang natin. So syempre wet sanding para mas maganda yung resulta. Tapos papatagin na natin lahat to. So yan, okay na to. Makinis na oh. Yung isa naman, laki nito. Alright, okay na to. So patuloy na lang natin. Tapos applyin natin ng last coat po natin. Ayun o, makinis na. Yun. So yan, okay na tayo. Nalihan na natin, napatuyo. Okay na tayo sa surface na yan. So ilalast coat na po natin siya. Make sure lang natin na walang makadapong langaw or alikabok para hindi na natin siya lihain at saka i-bapping. So yun, napaghalo na tayo. Pang last coat natin. Saktuan lang para ma-coat tong buo. Yun o, lumilitaw ulit yung pattern. Ganda tignan. Ganda.
Satisfying yung part na to eh, yung malabo siya. Tapos pag na-playin mo ulit, lilitaw ulit yung pattern. Ayan, itong mga lalim-lalim, mapupunan na lang yan. So kakapalan na lang natin para pag natuyo, medyo magpa-flatten siya. Ayun o, litaw ulit yung pattern guys. So yung dito sa kantuan, smooth naman yung surface. So kahit hindi siya naka full carbon, seamless naman siya oh. So yun, napatuyo na po natin yung mga last batch natin na kinarbon. At kung makikita nyo naman, natural finish po siya ngayon. Wala po itong buffing at liha-liha. At mas makintab po yung dating niya. Though hindi siya sobrang 0-0, pero sa akin goods na to para hindi na ako mapagod. Kasi nasa ilalim na part naman. Mas makintab siya tignan no. Tapos yung dito kumapal lang, pero okay lang sa akin yun para yung tubig. Diretso na lang bababa dito. Hindi na siya may ipon dun sa kantuhan dun. Ayun no, dati kasi malalim to eh. Tapos may butas pa yan dun. Pero yun, natakpan na rin. Sensor cover, all goods din tayo, makinis na. Tapos yung sa kantuhan, hindi naman siya masyadong halata. Ayun no. Kasi walang carbon to eh, di ba naputol. Pero hindi naman halata nung nakot na natin. At saka naka-level na siya, nakapantay. May mga watermarks pa. Tapos yun, binutas lang natin to para yung tornilyuhan. Tapos ginrinder natin dito para lumapat. Finifit in ko na kanina kaso ayaw lumapat. Gusto niya 0-0 siya dito. So yun, lagay lang natin to guys. Ito na lang yung kulang sa mga kinarbon natin. Yung mga nauna natin, ayan. Nalagay na natin to. Ito, di ba? Para mabigyan ko na kayo ng montage. So itong part na to, ang dami nating video ginawa dito. Nilinis natin to. Kinroam natin itong part na to. Kaya naman ready na po yung mga kinarbon natin. May video ko nung paglilinis niyan guys. Dito. Tsaka yung pagkukroom natin dito guys. Ayun o, parang salamin. So yun, kung gusto nyo panoorin, lalagay ko yung link sa description. So ilalagay ko lang itong mga to. Kaya nalagay na natin yung OEM. Kung makikita nyo naman, maganda yung pagkakalatag natin. Yung dito medyo hindi ko na inayos guys. Hindi naman kita, also hindi na umabot yung carbon natin dito. Dito naka-carbon pa kaso hindi na masyadong maayos. Dito lang yung pinaka-inayos ko. Kung kaya ayan lang yung makinis. Yan lang naman kita eh. Tapos yan yung sensor natin. Nag-fit in naman siya dito. Ayun o, saktuan lang. 0-0 siya dyan. Diba? Nice. So, lagay lang natin tong air filter po natin. Tapos, bigyan ko yung montage. So, yun. Nakabit na po natin lahat ng mga carbon parts ni Scarlett po natin. Yung mga pahabol na lang po natin is itong airbox. Sunod na yan. Pati itong cover na yan. Tapos, itong cover dito. So, next time na po yan. Pero, yun. Bago po natin i-breakdown, lahat po ng gastos po natin, bigyan ko muna kayo ng montage. So yan, gastos reveal naman po tayo. Pero bago yon, take note lang po, kung magpapagawa po kayo niyan, yung mga katulad ng ginawa natin dyan, mga parts na yan na set na po, nagre-range po ng 25 to 30,000 pesos kung magpapagawa kayo sa iba. So sa inyo rin yung mga fairings na yan, so kailangan nyo munang ibigay yan. Another payment kung ibang pyesa yung ibibigay nyo or kung ibang fairings. So mas mamamahalan kayo pag ganon. Ngayon, sa gastos naman po natin, dito sa pagkakarbon po natin, pumapatak lang po siya ng more or less 5,000 pesos. Yes,
halos 5,000 pesos lang po yung gastos natin. So ang laking diferensya niya from 30k, sabihin na natin 30k na pagpapagawa. Yung ginastos po natin dyan is more or less 5k. So syempre, sa atin yung pagod, sa atin yung pagpupuyat, or kung ano mang ilalaan natin na oras dyan, medyo matagal-tagal din yan. Yun lang naman yung consequence nun. Pero yun, kung marunong naman kayo, matyaga kayo, sobrang malaki po yung matitipid po natin. So para sa breakdown po ng 5k na yun, baka kasi hindi kayo maniwala. Yung mga pinakaginamit lang po kasi natin dyan, syempre yung carbon fiber cloth, depende pa sa pattern, depende sa design. Pero yung sa atin, F1 pattern na yan, 1k per ano po siya, per parang set na 1 meters by 0.5 meters yung laki. So nakagamit po tayo or naka-order tayo ng dalawa nun. Actually may tira pa. So yun, sakto na po yun yung dalawang set na yun. 2k po carbon fiber cloth. Tapos sa resin epoxy naman po natin, gumamit po tayo ng apat na 750 ml. So yung isang set ng resin is ano na siya, may hardener at saka epoxy. So set na po yan 750 ml. Nakagamit tayo ng apat. So pumapatak po ng 3 liters yung kabuang dami ng epoxy resin po natin. Yung binibili ko sa 750 ml, so per 750 ml or per isang set nasa 600 pesos. So 600 times 4 na order po natin, pumapatak po ng 2,400 doon sa buong epoxy resin tsaka hardener na nilaan po natin para dyan. Tapos minsan depende pa sa inyo kung gaano kakapal. Yung sa akin kasi palagay ko medyo makapal-kapal yung ginawa natin. Naka more or less 6 coats po tayo. Yung iba 8 coats dahil kapag nasira yung pagkakatuyo niya, nilalangaw, may bubbles. Kinakapalan ko pa siya. So 6 to 8 coats po yung mga yan. 3 liters yung nagamit natin. 2,400 yung gastos po natin doon. So 2,400 plus 2,000 equals 4,400. Yung 600, syempre, yung mga iba't ibang gamit na yon. May brush po tayo dyan. Sobrang dami natin ginamit na brush. So per brush, nagre-range ng 10 to 20 pesos. Depende sa size. Pero sa atin, 1.5 inch lang. Okay na po yun. Kamali siguro halos mga 20 hanggang 30 brush yung nagamit ko. So yun. Yung miscellaneous or yung mga ibang gamit, nandun na sa 600. Yung baso, yung cutter, yun na yun. So more or less, 5k po yung nagastos po natin para sa buong project natin na carbon dito kay Scarlett. Actually hindi pa siya tapos, pero yun, may mga natitira pa akong gamit. Ayan, kakarbon pa natin yung mga tinuro ko kanina. So yun, saktuan lang po siya para makarbon yung mga inner fairings, garnish ng ating mga motor. So sana nagka-idea kayo about sa gastos. Sobrang laking tipid guys. Tiyaga lang at saka dapat marunong kayo or kaya nyo talagang tiyagain, pag-aralan yung pagka-carbon fiber skinning. So tayo, dahil ginawa natin siya, DIY po natin siya, halos nasa 25k din yung natipid natin dahil sobrang mamahal po talaga ng carbon. Daming advantage, matibay, makapal, stable na po siya, scratch proof, waterproof, ayan, ganun po yung mga advantage ng carbon. Di po agad-agad masira yung mga parts natin. Also, pwede po natin siyang gamitin pang show dahil yan po yung mga parang high-end parts ng motor kapag naka-carbon, di ba? So, yun, di ba? Ang ganda. Kita nyo naman sa montage po natin. Sobrang sulit. Sobrang ganda po ng kinalabasan ng pagka-carbon fiber skinning po natin. So, yun. Kung may mga gusto ko yung sabihin na idea, suggestion, lapag nyo lang dyan sa comment section. At soon, gagawa tayo ng pang-add swap na carbon fiber skinning na set para sa V2 tsaka V3 na click. So, yun. Update na lang ako. Check nyo na lang sa channel natin kung kailan natin i-release yun. So yun lang para sa video na ito. Sana may natutunan kayo about sa carbon fiber skinning. The more click, the more you know. DIY carbon fiber skinning para dito sa ating Honda Click Scarlett. Ganda, di ba? Kinis. Ayun lang. Bye bye.